Namin nakita yun, di ba? Ang taba niya. Sa dami ba naman ang pinagdaanan ni Aiza ng mga problema at pagsubok sa kanya, mahirap talagang kalabanin ang depression. Sa mga naikwento niyang buhay niya nun sa amin, alam ko yung mga pinagdaanan nitong batang ito. At nakakapangamba nga lamang na kung hindi siya magagabayan, maalagaan ng maayos, maaaring hindi lang ito ang mangyari sa kanya. Kaya minabuti ng aming team at ako na mismo ang nagdesisyon na isama na ito papunta ng Davao. Pero malaki naming problema ngayon kung papayagan kaya siya ng mga dato o ng shift din dito sa kanilang sitio. Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. So actually, ito nakahiga na ako dito sa harapan ng television at nagpapahinga, pinapanood yung vlog ni Sir Paul tungkol kay Aiza. So, yung itsura ni Aiza from a year ago to now, ang laki talaga ng pagbabago. Well, mentally, talagang nag-deteriorate siya. So, bilang isang matagal na rin sa medical field, na kahit hindi ako doktor, very common po kasi dito sa Amerika ang tinatawag na depression. Actually, ako nga dumaan ako doon, di ba? Pero, yung nangyari kay Aiza, na bumagsak ang kanyang mental state is because wala siyang naging support system na malakas. Kasi kung ang isang tao ay may depression, ayaw niya talaga yan na lumabas ng bahay, lumabas ng kwarto, ayaw niyang makipag-usap, ayaw niyang gawin ang mga bagay na to. Ang isang taong may depression is gusto na mag-isa lang, nakakulong sa kwarto, walang kausap, at kung ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hahayaan yun ang magiging matindi talaga, kasi babagsak ang mental state ng isang tao. So, kapag may napapansin kayo sa inyong mga kasamahan, kaibigan, pamilya, na bigla or unti-unti lumalayo inilalayo niya yung sarili niya sa sosyedad, sa mga tao, at gusto niya na lang mapag-isa lagi, bigyan niyo siya ng moral support, yakagin yung lumabas. Kung ayaw niya, puntahan niyo siya, dalhin niyo yung mga friends niya, mag-party kayo kung nasaan siya. Huwag niyo siyang hayaan na mag-isa. Kahit pa ipagtutulakan kayo or ipagtatabuyan kayo, huwag niyo siyang sukuan, kasi ang mangyayari, babagsak talaga. Magiging, nakita niyo na ngayon si Aiza. So, however, kahit kung minsan, kahit ano pang gawin nyo na ganon, kinakailangan pa rin ng gamot. Kinakailangan pa rin ng tulong ng gamot, lalo na yung mga tinatawag na clinical depression. Ang nangyayari kasi, meron kasi po yung mga liquid sa brain na nagkakaroon ng imbalance. Hindi po, pag once kasi na naging imbalance yung may mga liquid sa brain na nagiging imbalance, nagkakaroon po talaga ng matinding depression. At ang nagagawa ng mga antidepressant na yon is tinatry niya na i-level
magiging yung level ng mga bagay na yon sa utak is magtutugma, so hindi masyado or nagagamot pansamantala or nami-maintain ang mental state ng isang tao kung patuloy yung gamot na yon. So, it will take years, and sometimes kagaya ng mga kaso namin dito sa Amerika, for example, nag-umpisa sila sa antidepressant na 30 milligrams or 20 milligrams na gamot, at unti-unti bababa po yon hanggang magiging 5 milligrams na lang, hanggang magiging 2.5 milligrams na lang, hanggang tatanggalin na namin yung antidepressant na yon. So, napaka-importante na ang isang taong may clinical depression is mabantayan ng psychiatrist. Para nang sa ganon is nakikita yung kung effective ba yung gamot, or kinakailangan palitan yung gamot, or kinakailangan itaas yung dosage ng gamot, o kaya kinakailangan ibaba yung dosage ng gamot. Kaya ayun po ang mahirap sa isang clinical depression, na which yun ang nakikita ko kay Aiza. Again, sabi ko, hindi ako doktor, pero sa dami na kasi ng experience po natin tungkol sa mga bagay na yan. At hindi lang yon, ang nakita ko pa sa kanya is that kahit na sa screen lang, is I'm pretty sure mababa ang kanyang iron level, na hopefully lang yung iron level lang niya at hindi pati ang kanyang hemoglobin, kasi masyado siyang maputla. So, pero kung minsan kasi pag masyado nang mababa yung iron level, pati yung hemoglobin affected. At yung hemoglobin kasi, yung po yung part ng dugo na siya yung nagki-carry, siya yung nagdadala ng oxygen sa katawan ng tao. So, napaka-importante yung part na yon. At kung mababa yung hemoglobin ng isang tao, mas lalong hindi nagsisirculate ang air sa utak, at mas lalong affected ang ating mental state. Kaya, it could be dahil of malnutrition, kaya mababa na, dahil kaya ganun siya, na mukha talagang mababa ang kanyang iron level, at possibly pati na rin ang kanyang hemoglobin, dahil of malnutrition. Isa, pangalawa, hindi rin siya naaarawan, at pangatlo, it could be because yung katawan niya mismo, yung hindi na siya nagpo-produce ng iron. So, kinakailangan niya na mag-take ng iron medication. Baka at this point, sa level ng kanyang pagkaputla, baka hindi na kakayanin ng tableta lang. Baka yung iron, kinakailangan na niya ng injectable iron. Or like I said, baka pag bumaba na affected niya ang kanyang hemoglobin, kinakailangan niya ng pag talagang mababa, masalinan ng dugo. So, mukhang ito part 1 ito, so probably may part 2 ito, kung papayagan ba si Sir Paul na dadalhin si Aiza. But it is really advisable at this point in time. Nakita ko yung itsura ni Aiza is that kailangan niya ng ma-confine sa hospital. Una-una because of her mental state, at pangalawa pati yung kanyang physical, na yun nga sinasabi ko, baka kinakailangan na niya ng iron injection, kung hindi, or worse, baka kinakailangan na niya ng masalinan ng dugo. Masyado po siyang maputla. And again, they're too far mula sa kabihasnan na para yung regular check-up niya, para makita siya ng psychiatrist, na kahit pa magkaroon siya ng gamot na antidepressant, hindi po pwede na, sige, ireseta ng doktor and that's it. Hindi po ganun ang antidepressant. Kinakailangan yung constant monitoring ng isang psychiatrist. At least man lang, siguro sa case niya ngayon, kahit like
sige na, maximum every 3 months. At kung magiging umayos yung pakiramdam na niya, pwede nang maging every 6 months lang. Hanggang umayos, hanggang every year na lang, ganun. Pero kinakailangan niya ng constant monitoring as of this time. At yun talaga, kung papayagan si Aiza ng community na dalhin ni Sir Paul, sana Sir Paul, dalhin niyo talaga siya sa hospital because she needs a lot of blood works and all that stuff. May free naman po na hospital na pwedeng pagdalhan sa kanya para hindi masyadong magastusan. The problem nga lang kasi sa Pilipinas is that hindi ka pwedeng ma-hospital na wala kang kasama sa hospital. Hindi kagaya dito na pwede ka sa hospital, like, you know, you don't need anybody with you. It's like lahat ng kailangan mo, binibigay yan ng hospital, pagkain, everything that you need and want, binibigay ng hospital dito. Yun lang ang problema dyan sa Pilipinas kasi syempre kung siya ay dadalhin sa hospital, malamang sa malamang wala ring magbabantay sa kanya doon kung bakit, kasi kinakailangan pa talaga ng bantay. Kaya ano man ang magiging desisyon ni na Sir Paul, ang hirap kasi ganun po ang kailangan na ni Aiza at this time. Hindi na pwede yung restoran ng gamot o uwi. No, not at this point. Kung kagustuhan pa rin na gumaling si Aiza. Yung sinasabi natin, ito kasi yung nakita ko kasi na yung lalim na ng depression ni Aiza, hindi na kasi pwede yung tulungan mo yung sarili mo. At this time, at this point, medyo mahirap nang gawin yun ni Aiza kasi talagang very na yung kanyang mental state. So, what she needs now is talagang hospital setting. Yon ang kailangan niya. Hanggang medyo umayos-ayos ng konti yung pakiramdam niya. Hanggang makita talaga or ma-prescribe talaga ang tamang gamot sa kanya. Kasi, okay pa siya eh. Medyo emotionally stable pa rin siya. Yun nga lang talaga, bumagsak na ang kanyang mental state. Kinakailangan na niya ng hospital setting. So, hopefully, yun lang ang pwede kong mai-suggest. But then again, mas alam ni na Sir Paul or alam ninyo diyan sa Pilipinas kung paano ang dapat gawin. Pero, yun lang naman is ang suggestion ko na nakita ko sa papanood ko sa video ito. So, hopefully, madala si Aiza sa hospital kasi malaki pa ang pag-asa niya na babalik pa siya sa dating siya. Yon. Kinakailangan niya ng gamot, kinakailangan niya ng emotional support ng mga nakapaligid sa kanya, kinakailangan niya ng dapat merong gagawin siya. Hindi siya pwedeng nandun lang sa loob ng kwarto. Kinakailangan merong activity. So, kaya sabi ko, ang mga may clinical depression is it's not simple and it's not easy. Kinakailangan ng maraming factors yan na pwedeng tumulong sa kanya. So, pasalamat na lang tayo meron ang Pugong Biyahero team na hopefully talaga they will be able to help Aiza. Maraming salamat po.